Hi guys! Welcome back sa Daily Driver. Sabi nila, iba daw talaga ang first love. Hindi mo daw makakalimutan yung unang beses na titibok ang iyong puso. Ganyan na nangyari sa episode na share namin today. Nagkaroon siya ng Corolla, kaya lang kailangan niyang ibenta. At nung nagkaroon siya ng opportunity para magkaroon ulit, ay agad niya itong sinunggaban. Mag-share din siya ng mga tips kung gusto niya man bumuo ng ganito in the future. Tara, samahan niyo kami. Hello. Ako nga pala si Alex, may-ari ng 1978 Toyota Corolla KE30. A simple car guy na tulad nyo, mahilig din sa auto. Ayun. Sa nagsimula akong mahilig sa sasakyan was about in my early 20s, no? Kasi kami kabataan, meron kaming kapitbahay na may talyer, no? Pagka kami mga magkakaibigan, minsan tumisilip kami doon, tumitingin-tingin ng hanggang sa minsan pinapatulong na kami ng chief mechanic na sige gawin niyo to, ganyan. Tapos inaabutan kami ng konting pang pang mamam o yosi-yosi, tapos yung mga tropa, gano'n. And then yun, medyo na kami, hihilig na kami dun sa sistema ng automobiles. So, nung kami medyo may capacity to buy na tulad nung isang best friend ko na wala na ngayon, bumili ng Honor type Jeep. Doon kami nagsimulang mag-aral ng mag-drive kami lahat na barkada, na one time inaakyat pa namin ng from Taguig to Tagaytay, palitan kami lahat para lang ma-practice kami mag-drive. Even sa gabi na So, sa ganun nagsimula yung mga hilig namin sa auto. Yung pagkakakuha ko dito kay Toyang, kasi Toyang ang tawag namin dyan sa bahay. Oo. Hindi ko, wala sa plan ko na kumuha ng kasi ngayon, currently meron akong 3 sasakyan maliban dito sa kanya. So, one time, gabi, ako sa Facebook, bigla lang dumaan sa feeds yung sa marketplace, na nakita ko yan. So, tinitignan ko, parang nag-reminisce sa akin yung kasi meron ako dating ganyan although 2 years younger dyan, 1981 model, this is 1978. So parang nag-reminisce sa akin yung dati kong Corolla BX. So sabi ko, since retired na ako, no? Ako lang pagka umalis na sa bahay yung wife ko, yung anak ko, ako na lang mag-isa sa bahay. So parang sabi ko, pwede ko siyang gawing let's say pastime or hobby, para naman yung oras ko hindi lang laging nakatutok ka sa Netflix or ayun. So pinuntahan ko siya, chinek ko yung status ng sasakyan, which is medyo, siyempre, hindi na masyadong nagagamit. Stock lang doon dahil yung may-ari is nag-migrate na into Canada. So, kaya niya binibenta. Although, yung parang ayaw pa nga niya kaya lang nga siya. Ang sabi niya sa akin, video call kami dalawa.
habang nag-negotiate dun sa ayaw niya lang kasi na ma-stuck lang siya tapos hanggang sa mabulok or so kaya inaano niya na to let go na lang para may ibang magpatuloy na maintain or mag-alaga ng unit. So, which is aesthetically naman hindi naman siya ganun ka dilapidated or something na ayun, doon nagsimula yung pagkakuha ko sa kanya. Una-una for me, ang talagang ko dyan is reliability, roadworthy. So yung mga tulad ng mga sa body, sa aesthetically, hindi ako masyadong doon. So ang ko is for magamit mo siya daily or from here to there na wala kang masyadong magiging talagang reliable yung So doon ako nagsimula. So conditioning ng mga like distributor, timing, carburetor, lahat na mga basic na inaano ng sasakyan para maging siya sa pagtakbo niya. Mostly lahat lang yan kasi since meron naman akong konting background sa basic automotive na mechanics na through experience, ako lang lahat except dun sa mga bagay na hindi ko kaya tulad ng magpalit ng oil pump which is required na iangat mo yung since wala tayong gamit, yung mga ganon na doon ako nagpapagawa, humihingi ng tulong. Pero yung mga the usual na maliliit na bagay na to condition yung makina, ako na lang lahat. Itong distributor dati nito is contact point. So pag contact point, medyo mahirap i-maintain kasi kailangan laging yung gap nung contact point saka dun sa ng fan, kailangan laging maintain mo yun. So kailangan lagi kang may nakabulsang caliper or liha para Since medyo tedious yung mag-maintain ng ganon, nag-decide ako na IC type na. Nagpalit ako ng distributor na IC type para wala nang problema. Electronically yung ng distributor. So yung timing niya sakto na sa yun lang. Ayun, isa pa rin kasi sa naging tawag dito, decision ko na kumuha ng ganitong Corolla Toyota. For me, kasi may experience na ako sa ganitong modelo. So, ang familiar na ako dun sa mga parts niya, system parts niya na na pwedeng, kasi ang Toyota parts, parang common siya Hindi tulad ng ibang brand na mga Hyundai, yung mga bago ngayon, mga Hyundai, Kia, mga medyo mahirap ng maghanap ng pagka yung mga ganitong 46 years old So ito ngayon kasi yung Corolla, yung system parts niyan, yan din yung mga ginagamit sa mga owner type Jeep ngayon, mga common na OTJ na tinatawag nila. So yung mga parts, maraming makikita, mabibili kung hindi man sa pagka yung mga bagong parts na maliliit like bearings, mga electronic, man na maliliit, meron pa rin siya sa mga auto supply. Except dun sa mga tulad nung nasira yung sa wheel bearing ko, yung axle, wala na talaga ako mahanap, nilibot ko na lahat ng katayan, mga surplusan, wala akong makita. So may option pa rin naman, which is pinamachine shop ko. So ni-rebuild nila, hindi naman siya ganun ka-pricey, pero at least nagagawan siya ng paraan.
Then yung mga nung overhaul ako ng differential, yung mga bearings na yung iba may available pa sa mga auto supply, pero merong ibang parts na mahirap na talaga na hanggang sa Caloocan ko pa nabili, which is ibang brand pero kasukat siya. So mga ganong bagay na And then yung sa yung mga naman, mga interior accessories, mga plastic, mga yun din sa mga surplusan ko lang din na So ang may papayo ko lang doon sa iba na gusto rin mag-project ng or magkaroon ng daily na sasakyan na reliable na i-consider din nila yung availability ng mga parts para sa proposed project or something. Ang may advice ko lang doon sa mga, hindi naman advice, actually inspirational message para sa kanila. Siyempre tayo, hindi naman natin gusto na pang show lang yung natin yung car natin. So siyempre kung gusto rin lang natin na mapaibig man tayo sa isang kotse, isang sasakyan, tulad ng pag-ibig mo sa asawa mo, lagi mo siyang kasama. Diba? Lagi siya nasa tabi mo, di ba? In economics, siyempre, medyo magastos mag-maintain ng sasakyan na So, kaya lang naman siya nagiging magastos kapag kayong hindi naman kailangan, hindi naman kung magsaktuan hindi naman siya pwedeng wala siya, pwedeng gusto mo lang magdagdag ng papormahin, pero tinitirik ka naman sa kalsada. So, huwag masyado. Kung afford mo, okay lang. Pero kung ang mo lang is reliability, siguruduhin mo lang na lagi siyang kondisyon at for sure, hindi ka masyadong magagastusan, hindi ka basta ang sistema ng sasakyan, lagi mo lang i-maintain para sa yun lang ang magiging inspirational message ko para do sa mga gusto rin lahat tayo mapaibig sa isang sasakyan. Ganun din ang bigyan ka ng pag-ibig, bibigyan ka rin ng pag-ibig ng sasakyan para parehas kayong nagmamahal. Hi! Ako nga pala ulit si Alex. And ito ang aking si Toyang. 1978 Toyota Corolla KE30. My daily driver. What's up is down, what's left is right.